The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, birthday mo na bukas. So advance happy birthday. Yan. Okay, Brad, go ahead. Good morning. Ang dami nang bumati sa akin. Akala kahapon, akala na isang araw. Okay. Lilipas din yan. Oo naman. Importante sabi nga natin, ito yung mga magagandang yung mga blessings na hindi natin dapat kinakaligtaan. Yung ngayon lalo na ngayon, magsisisenta ka na. Si Senta talaga. Hindi na lang din nag-react si Pastor eh. Pastor, okay lang kami lang to. Pwede kang umamin sa amin. Wow. Matagal pa. Matagal pa. Matagal Matagal pa daw. pa. Hello. Masyado ka daw excited. Tataka nga ako bakit yung iba tinatanggi yung edad eh. Tama. Dapat proud kayo. Oo. Yeah. Ako proud na 45 years old eh. Good. I'm Very good. 30. Hindi ko na lang tinatanggi. Para pag nakita nila ako, ang sasabihin nila, oh really? Ang bata You're pa. 45? Sinong doktor mo? Actually, talaga Ay, sorry. ba? Ay, sorry. Babatiin ko ulit si Nanay Joy Samson ng UP Village. Sorry. Alagang beauty derm. Sorry. Okay. Sinong doktor? Oo. No? Magugulat sila eh. Batiin ko lang yung Para ikaw din, Pastor, pag nakita ka nila, sasabihin nila sa'yo, uy, ang bata mo namang si Senta. Batiin ko lang po yung guard dyan sa North Ridge Building sa Yan. Congressional Avenue. Kahapon nga po may nagpunta doon at binalita sa akin, ang lakas daw po ng radyo ng guard. Abot hanggang taas ng building yung volume. So guard, gandang umaga sa iyo, mabuhay ka guard. Alam ko kung gaano kahirap ang iyong trabaho at sakripisyo para sa iyong pamilya, mabuhay ka. Okay Brad, eto na, go ahead. Maganda topic natin. Tayo po nasa buhay ni David. Sinusubaybayan natin yung kwento niya. So ito na nga po, napatay ni David si Goliath. Sumikat siya ang kanyang pangalan sa buong kaharian. Ang siste, nainggit po yung hari, si Haring Saul. Imbis na matuwa at napatay yung higante, nainggit and eventually pinagplanuhan po siyang patayin. Kahit siya yung anointed king, itong si King David yung susunod, pinagplanuhan po siya at balak siyang patayin. Seryoso po itong hari na to para patayin yung susunod na magiging hari. Tandaan po natin, si King David more or less nasa 15 anyos siya nung siya inanoint at naging hari siya 30 years old. So meron 15 years na waiting. At yan po ang topic natin ngayon, yung waiting for God's timing. At from shepherd boy, naging sundalo pa to si David, naging fugitive kasi inahabol siya nitong hari na to. At ito po yung siste, kailangan maintindihan niyo po itong pangyayari na to kasi ito po yung magbibigay daan sa kwento. Hinahunting siya ni Haring Saul, 10 ng kanyang daang-daang sundalo. Kaso, pasintabi lang po sa nagkumakain, nadudumi yung hari, pumasok sa isang kuweba. Of all, sa dami ng kuweba sa Israel, ang napuntahan niyang kuweba, nag-iisa lang pumasok yung hari, ay kung saan nagtatago si David kasama ang kanyang mga tauhan, mga bataan niya. So pag tiningnan niyo po yung sitwasyon, perfect scenario. Okay? Pinapapatay ka nung hari na to, unguarded moment, pero tandaan niyo po, si David honored God, even may opportunity na very tempting. Si David po may perfect opportunity, private moment nung hari, pwede niyang patayin. Paglabas niya sa bunganga ng kuweba, hawak niya yung ulo na tong si Haring Saul, I'm sure magpapalakpakan yung mga sundalo ni Haring Saul. Pero, hindi niya yung ginawa. Yun ang maganda kay David. Sabi ng mga tauhan niya, boss, ito na yung araw na binigay ng Diyos. Ang sagot niya, hindi ko gagalawin ang piniling hari ng Diyos. Tandaan niyo po ito, hindi lahat ng oportunidad galing sa Diyos. Hindi lahat ng chance ay equals to calling. Just because you can doesn't mean you should. Hindi ngunit may oportunidad kang kumuha, wala nakakakita, dapat mong gawin. Pag nanakaw yon. May mga shortcut ka ba na gustong gawin para ma-attain mo yung goal mo sa buhay? May mga pagkakataon ba ako na gusto kong gumante, manglamang? Alam yon, kahit na may oportunidad, sabi ng Bible, huwag kang gumante, ako gagante para sa'yo. Pangalawa po dapat natin matutunan, David trusted God's timing more than his own feelings. Pagod na siya, hinahunting siya, pwede niyang patayin to any moment. Pero may verse sa Bible, sa Mangangaral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Sinulat to ng anak ni David, si Haring Solomon. There's a time for everything. Okay? Kaya ang tanong ko sa inyo, am I rushing what God is still preparing? Baka piniprepare pa lang ng Diyos yung karakter mo, yung integridad mo. Gusto mo agad maging congressman, gusto mo agad maging senador. Baka dito sa pagiging SK mo, piniprepare ka pa ni Lord.
na maging tama yung puso mo, na hindi ka makurap pagka biglang dumating yung oportunidad. Sa maliit na negosyo mo, okay, papiso-piso ang kita, nandadaya ka na ba sa mga customer mo? Nandadaya ka ba sa tax mo, sa padala-200 kita mo? Dahil eventually, pagka malaki na yan, hindi mo nakakayaning magkaroon ng integridad. And lastly, David believed God would promote him in His perfect timing. Hindi po pinatay ni David si King Saul. Bakit? Because he trusted God's timing. Kung kalooban ng Diyos, darating yan na malinis ang kamay ko. Kaya sa mga tao po na minadali ang blessing na walang pamamaraan na tama at righteous way, dinaan mo sa immoral at illegal na pamamaraan, walang blessing ni Lord yan. Sa huli dyan, magtatago ka, kakasuhan ka, tatanggalan ka ng passport, kung ano-ano gagawin sa'yo. Kasi minadali mo ang dapat sa timing ni Lord. So question, am I trusting God to open doors for me? Am I forcing doors na hindi pa binubuksan ni Lord na oportunidad? Tandaan niyo po, mga ngaral 3.1, ang lahat sa mundong ito'y may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Tayo manalangin. Panginoon, talagang kakaiba tong si Haring David. Kaya nga mahigit 2,000 taon na ang buhay niya. Nabuhay siya, pinag-uusapan pa rin namin ngayon. Because he's a man after your own heart. Hindi naman siya kakaiba dahil nagkasala rin siya. Makasalanan din siya. May mga flaws din siya. Kaya Lord, posible din namin itong magawa sa tulong mo. May mga pagkakataon na gusto na naming madaliin, gusto na naming sunggaban, kahit alam namin na mali ang pamamaraan. Lord, tulungan mo kami to say no, to say wait for your timing because you're preparing us, Lord God, bago dumating yung talagang blessing na para sa amin. Salamat po sa pagtitimpi, sa mga patience na binibigay mo sa mga taong nakikinig ngayon na nagdurusa sa pagtitimpi because alam nila, gawin ko'y tama kahit hindi ako magmadali. Salamat Lord sa biyaya mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon muli sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Salamat Lord sa biyaya po ng patience and contentment. Yan po yung inyong ipagkaloob po sa amin habang kami po'y nabubuhay dito sa mundong ito. Alagaan niyo po lagi si Brad, lalo pat kanya pong kaarawan bukas. Keep him healthy, safe, and protected. In Jesus' name, we pray. Amen. Yun. Salamat na marami. So Brad, bukas ano ang saang kalsadang sasarhan? Magpapatay Marcos ako ng Highway ba ano? Magpapatay ako ng ilaw para walang pumunta sa bahay. Oo, magtatago si Pastor. Sabihin mo na kaagad kasi para maka-anonsyo na kami. Yung bang Marcos Highway sasarhan papunta ng Cainta, paano? Kahit naman di sarhan yung traffic naman yung Ted. Okay. Parang sinarhan na rin. Tama. Correct. Okay. Sige. Mamaya ititreat ko yung biyanan ko. Alam mo naman, Brad Ted, yung biyanan natin, kailangan inuuna yan. Bisperas pa lang. Nandiyan kami sa Opus Mall mamaya. Alas 6, magkita-kita kami. Yan din sinasabi natin. Itong mga little, alam niyo yun, yung mga blessings na ito na minsan hindi natin po pinapansin. No? Yung blessing na pagkakaroon ng biyanan. Diba? It's really a blessing. Oo, ang pagkakaroon ng biyanan. Yan actually. Pumatayo ng pangalawang magulang yan eh. Hindi lang yun. Actually, yan po ang confession dati ni Adam and Eve kay JPE nung nabubuhay pa siya. Wow, Ano sabi? inabot niya rin ha. Kasi yan ang kanilang pagkukulang sa buhay nila that time. Si Adam tsaka si Eve, walang mga biyanan. Oo. Kamusta daw? How was it? Tignan mo, meron ba silang biyanan? Wala. Wala. Meron Hindi bang- na meron bang Ibang nasusulat? tao yan sa mundo eh. Oo. Sino ang kanilang biyanan? Kamusta? Peaceful naman daw? Meron bang namanhikan ba si Adam sa pamilya ni Eve? Walang ganong kwento. Kaya nga. So, Parang wala. Yun ang kanilang pagkukulang. Kawalan ng biyanan. Kaya kung may binang ka ngayon, pasalamat ka. Tama yun. Tama. Correct. At yung logic. Oo. Blessing ang mga biyanan. Kahit nangingialam pa minsan-minsan. Yun naman ay para rin sa inyong, di ba? Para yan sa inyong kabutihan. Kasi pag wala na yung binan mo, Mamimiss mo. Oo, sino pa? Sa totoo lang. Kasi Sino marami- pag-iiwanan mo sa mga anak mo pag gusto mong rumampa kung wala ang biyanan? sige. Okay. So, Sinong mang suspoil sa mga apo kung wala ang biyanan? Okay, Tama. Sige. So, Tito Peps. Oh, good luck sa iyong pagpapakain sa iyong biyanan, Tito Peps. Oo nga, Mami Angie Rason, magkita-kita tayo mamaya sa aking bayaw na si Gilbert
Alvarado. Kamag-anak ba yun nila Ricky Razon? Oo nga. Aplido lang. Kapilido. Ayun. Yung Razon na halo-halo, kamag-anak ng biyanang ko. Wow! Mga taga-Guagua, Pampanga. Oh, small world. Oh, good luck, Pastor, and happy birthday tomorrow. Yes, happy viewing din sa aking pinsan si Ella Waga Nava na nasa Las Vegas. Nanonood sila ngayon. Yan. Okay. Bumati rin ng happy birthday. Thank Ito you. po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!